God's boundless grace has ordained this great gospel for all the world, and it's yours personally. As the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, presents the Gospel of the Kingdom with Pastor Apollo C. Kibuloy. And this Gospel of the Kingdom will be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Matthew chapter 24, verse 14. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Makapangyarihang Diyos, aming amang maluwalhati, pinupuri po namin ang inyong dakilang pangalan sa lahat ng mga pagkakataon, lalong-lalo na sa aming mga pagsamba, na ibinabalik namin ang lahat ng kapasalamatan sa inyong dakilang pangalan. Dahil po sa lahat ng ginawa ninyo, at ito'y naging sakdal na kaligtasan sa lahat ng mga anak ninyong tinawag, pasimula po sa inyong hinirang na anak na inyong tinuruan sa lahat ng mga bagay, pinagkatiwalaan ng inyong kaharian dito sa lupa, at ngayon ang mensahe, ang mga mana ng kapahayagan na inyo pong inihayag sa akin, sa kompleto at sakdal na pamamaraan, ay siya namang ipinapakain sa lahat ng mga anak ninyong lumalapit na mula sa kadiliman, na sila ay nakakita ng pinakamalaking liwanag na nagliliwanag sa kanilang mga buhay na nasadlak sa kadiliman ng kasalanan. At ngayon nagsisilapit silang lahat sa rapture, sa pag-aani, sa pagkakaisa ng lahat ng mga anak ninyong pinalaya mula sa binhi ng ahas ng aming pagsunod sa aming mga kalooban lamang. Ngayon silang lahat ay narito. Sinuko ang hindi ninyo kalooban sa kanilang mga buhay. At ngayon, Ama, ang lahat ng aming mga espiritu na inyong sinakdal at pinasakdal ay nagkakaisa upang tuparin ang isa lamang kalooban. At ito ay walang iba kundi ang inyong kalooban, na kung paanong ang inyong kagustuhan at kalooban ay nagaganap sa langit, ganon din naman na ito'y nagaganap na sa lupa ngayon. Naihayag na ang inyong kaharian dito sa lupa, at ang lahat ng ibig pumasok sa arka ng kanilang kaligtasan, eto na po ang kanilang pagkakataon. Itinabi na ninyo ang mga kabahagihanan lamang, ngunit ang sakdal ngayon ang inyong ipinapahayag upang tatanggapin nila ay hindi lamang kalahating katotohanan, kundi ang buong katotohanan na naipahayag sa pamamagitan ng buhay ng inyong hinirang na anak na siyang inyong pinagtagumpay at nagmana sa lahat ng bagay. Salamat po sa mga sandaling ito. Kakain na naman kami sa mga mana ng inyong kapahayagan para po doon sa unang tagapanood. Ngayon lamang po nakapanood ng programang ito ng inyong hinirang na anak. Pagpalain po ninyo sila, buksan ang kanilang mga puso, papasukin ang liwanag ng inyong katotohanan upang ang lahat ng panlilinlang ng dyablo, na demonyo ni Lucifer, ni Satanas, ay maalis sa kanilang buhay. At ang lahat ng mga kahilingan nila upang matamot, makamtan ang sakdal ng kaligtasan, ito na po ang kanilang katugunan. Kayong lahat na nasa harap ng inyong mga TV sets, nakikinig sa inyong mga radio sets, internet, at lahat ng mga nasa harap ng kanilang computer para sa live streaming ng programang ito. Ito ay isang sakdal na panahon
na itinuro ng Diyos na Ama para sa iyong kaligtasan. Tanggapin mo ang mga salitang makapangyarihan na maghahatid sa iyo ng kaliwanagan, ng kapahayagan. Maaalis na ang lahat ng mga pag-aalinlangan at ito ay papalitan ng dalisay na pananampalataya sapagkat ikaw ay magkakaroon ng malaking kaliwanagan sa mga sandaling ito. Makikita mo na ang tunay na daan na kaligtasan ng iyong kaluluwa. Aalisin ng Ama ang iyong pagkakaalipin sa binhi ng ahas ng iyong sariling kalooban na naging Diyos sa sarili mo. Ibabalik ka sa pananampalataya at pagsusunod sa tunay na Diyos. Pagpalain po ninyo lahat ng mga anak ninyo sa buong sanlibutan, ang lahat po ng mga KLCs na ngayon ay nakikisabay sa akin, at lahat po ng mga televiewers, covenant partners, and covenant members, lalo na po yung malugod na sumusuporta sa paglilingkod ng inyong anak sa inyong kaharian dito sa lupa. Pagpalain po ninyo silang lahat, lalong-lalo na ang lahat ng mga kingdom citizens na nakapasok na sa inyong banal na bayang bagong Jerusalem. Ang aming ina sa Espiritu, ang ina sa Espiritu na nagsasabing hindi ang aming kalooban, kundi ang inyong dakilang kalooban ang siyang matutupad at masusunod dito sa lupa. Salamat po sa mga pagpapalang espiritual at lahat ng mga uri ng pagpapala na kinakailangan tatanggapin nila sa mga sandaling ito. Mga anak ng Diyos, lahat kayong mga nanonood sa inyong mga TV sets, tanggapin ang kagalingan ng inyong mga may sakit na katawan, tanggapin ang finansyal at material na pagpapala, at ibubuhos ng Ama ang malalim na karunungan sa espiritual na mga bagay upang iyong maunawaan. Tanggapin mo ang mga pagpapalang ito. Pagpalain po niyo muli ang mana ng inyong kapayagan naman, yung mga salita, papunta po sa kanila. Dakila kayo at binabalik namin ang lahat ng aming pasasalamat sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ng aming makapangyarihang Ama, ang aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabing Amen. Kung kayo ay pinagpala, bigyan natin siya ng isang malakas na clap offering. Isang malakas na victory shout. Kamayan mo ang katabi mo at sabihin mong ang pagpapala ng dakilang Ama ay mapa sa iyo. Purihin siya sa mga sandaling ito. Masaya tayo sapagkat sa bawat panahon tayo ay nakakatipon upang makinig ng mana ng kapayagan mula sa ating dakilang Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Yung mga mahina sa kanilang pananampalataya lumalakas. Yung walang pananampalatayang nanonood, nagkakaroon ng pananampalataya. At yung malakas na, lalo pang lumalakas. At yung mahina, lalong palalakasin. At ito ay puro dagdag karunungan at kaliwanagan sa lahat ng mga anak niyang sa bawat panahon ay pinakakain ng Ama ng kanyang mga mana ng kapahayagan na hindi pa natin tinanggap sa buong buhay natin, ngunit ngayon ay tinatanggap natin sa bawat panahon. Ito ang kanyang pangako. Magtuturo siya ng isang alipin na gagawin niyang tagapamahala sa lahat ng kanyang mga tinatangkilik at pakakainin ang kanyang sambahayan sa bawat panahon na kanilang kinakailangan. In every season, merong pagkain ang mga anak ng Diyos na preskong mana ng kapahayagan. At kalinsabay nito, ginigiba ng Amang makapangyarihan ang lahat
ng kadiliman, ang lahat ng mga gawa ng diablo, ang panlilinlang sa ating kaluluwa, at ang hindi wasto, itong lahat ay tinatabi at pinalalakad ang kanyang mga tupa. Walang iba kundi kayo, mga anak ng Diyos na lalaki at babae, sa tunay na daan kung saan sila ay magkakaroon ng kapayapaan sa paglalakad kasama ng Ama sa daan ng katuwiran na nagmumula sa Kanya. At pinasasalamatan natin na sa buong sanlibutan may mga anak na siya na tinatawag sa lahat ng sulok ng sanlibutan ito. At sila ay ginagawang matapat na mga anak na iisa lang ang Espiritu. At ito ang Espiritu ng ating Ina. Sa Espiritu ang bagong Jerusalem, na ang kalooban lamang tangi ng ating dakilang Ama ang ating sinusunod. At lahat ng kanyang mga salitang sinusunod natin, nagiging matapat tayo sa mga salitang yan, ay siyang ikinalulugod niya. Sapagkat wala namang ibang pakay ang Ama dito sa lupa, kundi ang tayo ay maihatid na muli sa espiritual na bahagi ng kanyang kaligtasan. Naalis tayo doon sa mga physical na maaring makahadlang sa ating mga pananaw, tulad nung nangyari sa Jewish and Church age. At ngayon tayo ibinaling ang ating mga paningin na espiritual sa lahat ng mga espiritual na bahagi ng kanyang paglilingkod sa kaligtasan. At marami ng beses aking pinahayag sa inyo ang mga bagay na ito na hindi pa siguro na ipahayag ng iba sapagkat hindi ipinagkatiwala sa kanila. Maalala ninyo mga kapatid, yung mga salita niya na kung minsan nasa level lamang ng physical o ng carnal ang pananampalataya ng iba at akala nila ang pagiging relihiyosong ganon ay kaligtasan. Ang pagiging relihiyoso at pagiging espiritual ay dalawang magkaibang bagay. Maaari kang relihiyoso, ngunit hindi ka espiritual. Maaari kayong magtanong at sasabihin, sino ba talaga pastor ang mga taong relihiyoso? At sino naman ang mga taong espiritual? Simple lamang aking pahayag nito. Noong nakaraang linggo sa ating TWP, sa ating international version ng ating Sounds of Worship, Thanksgiving Worship Presentation, ay naibahagi ko sa inyo sa maliwanag na paraan kung sino ang mga relihiyoso lamang at sino naman ang mga espiritual. Kadungog mo tong Domingo? Ang mga relihiyoso o ang mga espiritual. Ang pagtuo sa uban, pagka-relihiyoso ka, espiritual ka, o luwas ka. Dili. Mauni ang paganhisamahan, ipakita gyud niya ang kalahian. Pinakita sa atin ang kaibahan. Sino ang mga relihiyoso? Pakinggan natin ang Roma Kapitulo 10, versikulo 3. At ating unawain na maigi ang sinasabi rito. Aba, Pastor, nakasulat sa mga taga-Roma, 10:3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Sa hindi nila pagkaalam sa katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Katapusan na ba yun?
nagsusumakit na may tayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. So ngayon, meron silang naitayong sariling kanila at iniwan nila ang katuwiran ng Diyos. Yung katuwiran ng Diyos, pag sinunod mo yon, spiritual ka. Madaling maging relihiyoso, gumawa ka lang ng sarili mo na mga alituntunin, tapos ipasusunod mo sa mga tao, ang hindi pa gusto ng Ama dito, gagamitin mo pa ang kanyang pangalan, gagamitin mo pa ang kanyang salita, babaluktutin mo ito, itatago mo, o pipilipitin mo ito. Pagkatapos, yung mga hindi nakakaalam, sapagkat ikaw ay nagbabasa rin ng Biblia, ginagamit mo rin ang kanyang pangalan, ang buong akala nila, ikaw ay tunay. Hindi nyo alam ang tunay o hindi noong wala pa ako. Ngunit ngayong narito na ang anak, si Satanas ay hindi na maaring makapagtago ng kanyang panlilinlang. Sapagkat isa sa mga gawa ng anak kung bakit siya ipinahayag ay upang wasakin ang gawa ni Satanas. Sinasabi ba yun dyan? Tingnan nga ninyo ang sinasabi. The Son was manifested to destroy the works of the devil. Sa Tagalog. Opo, Pastor, sa unang Juan 3:8. 3:8 ng unang Juan, anong sinasabi mga kapatid? Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Anong mga gawa ng diablo? Ang pagsalangsang, ang panlilinlang, ang pagbabaluktot, at ang pagpipilipit ng mga salita ng Diyos. Salita pa rin ng Diyos ang binabasa, ngunit iba ang kanilang interpretasyong ginagamit sa mga salitang ito. Yun ang tinatawag sa Tagalog na binaluktot. Ang lahat ay magsabing binaluktot. Paanong binaluktot, mga kapatid? Paanong iniba at paanong pinalitan? Halimbawa, nagsabi ang amang Holy One, paano mong babaluktutin yun? Sasabihin mong hindi Holy Three. Pag yan pinalitan mo, hindi mo lang pinalitan, sinalangsang mo pa, tinutulan mo, pinalitan mo, tinago mo ang totoo. Ano ang tawag ng Biblia sa iyo? Anong tawag ng Ama sa iyo? Anti. Hindi anti na tiya. Anti-word, anti-word, anti-Bible, anti-Christ. Sinabi ba ng Biblia na maraming antikristo ang darating sa sanlibutan ito? Sinabi niya, sabi niya mag-ingat kayo, sapagkat maraming mga antikristo ang magsisilitaw sa sanlibutan ito. Anong sinasabi sa unang Juan? Opo, Pastor, sa unang Juan 4:1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dito nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Narinig natin ito'y darating at ito'y nasa sanlibutan na. Anong sinabi sa unang mga talata? Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu.
kundi saliksikin ninyo ang mga espiritu, kung ito ba ay sa Diyos o hindi. Sapagkat marami ang mga antikristo darating sa sanlibutan ito. Anong ibig sabihin ng antikristo? Laban kay Kristo. Salungat kay Kristo. Paano mong sasalungatin si Kristo? Gusto niyo makilala si Jesus Christ, mga kapatid? Kayong mga tagapanood, televiewers, baka hindi pa ninyo kilala si Jesus Christ. Ay, hindi, kilala namin siya. Baka kilala mo kanyang pangalan, pero hindi mo talaga kilala ang kanyang pagkatao at ang kanyang pagkadiyos. Tingnan natin, kilalanin natin. 5:39 ng Juan, anong sinasabi? O Pastor, Juan 5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat naniniwala kayo na sa mga ito'y makakatagpo kayo ng buhay na walang hanggan. At ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ano ibig sabihin? Ito ang nagpapakilala kung sino ako. Paano nyo makikilala si Jesus Christ? Pangalan? Meron nga nag-text, anong sinabi? Bakit hindi nyo ginagamit ang original na pangalan ni Jesus Christ? Alam ko na kung ano ibig niyang sabihin. Yahshua. Kayo mga Yahshua dyan, Yahshua, makinig kayo. Sa English version, Jesus. Sa Filipino version, Jesus. Sa Latin version, Jesus. Oh, ano pang klaseng version gusto ninyo? Sa Chinese version, Yesu. Sa Japanese version, ano kaya? Yesu. Yesu rin. Oh. Kung ano-ano ang kanyang version na pangalan. Sinabi nung nag-text, bakit niyo gamitin ang kanyang pangalang totoo? Ibig sabihin, wala tayo sa katotohanan kung di natin ginagamit ang kanyang pangalang Hudyo. Yun ba ang batayan ng kaligtasan? Sinasabi bang dapat ninyong gamitin ang kanyang Hudyong pangalan kundi hindi kayo maliligtas? Ngayon ang sinabi. Sinabi riyan na saliksikin natin ang mga kasulatan sapagkat naniniwala tayong dito'y meron tayong buhay na walang hanggan. At sila ang nagpapakilala kung sino si Jesus Christ. Yung mga sinabi niya, kung ano, mapadugtong-dugtong na ninyo roon kung ano ang kanyang pag-uugali, kung ano ang gusto niya, kung ano ang hindi niya gusto. Doon mo makikilala kung ano siya, kung sino siya, kung ano ang kanyang kagustuhan, at kung ano ang hindi niya kagustuhan. Doon mo makikilala sa mga sinabi niya. Ngayon, sa church age, lalo na sa Jewish age, hindi lang siya pinako, pati salita niya, hindi tinatanggap yan. Dito sa church age, medyo tinanggap nila, may mga Biblia din sila eh. Di ba? May mga Bible din sila. Bumabasa din ng mga Bible. Pero itinatago ang mga sinabi niya. Hindi mo nababasa yun. Kung nababasa man nila yon, hindi nila tinutupad. Kung nakikinig man sila roon at nag-Bible study na ginagamit ang kanyang mga salita, pero wala pa roon ang kaligtasan, nasa sa pagsusunod. Ito lang napakarami nung sinunod ko ang hindi, ano yon? Ang hindi makakatalikod sa kanyang magulang. Sa Marcos Kapitulo 10, he that loveth father, mother, ang nagmamahal ng nanay o tatay, kapatid,
ng higit pa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sino nagsabi nun? Sino nagsabi nun, mga kapatid? Jesus Christ. Susundin ba natin yun? Sige nga. Opo, Pastor, nakasulat sa Mateo 10, simula 35. Sapagat ako'y naparito upang papagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasangbahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sinong nagsabi nun? Ang umiibig sa ama niya o ina niya na higit pa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Nung sinunod ko yan, daming nagalit sa akin. Dami. Sino nagalit? Yung mga Kristiyano na may mga Biblia rin, na nangangaral din. Anong sinabi nila sa akin? Kulto raw ako. Pinapaghiwalay ko raw ang mga pamilya. Mga Kristiyano kuno yan. Nababasa nila yan. Pareho bang Bible natin sa kanila? Kayong mga taga-church age, pare-pareho ba tayong Bible? Yung bang Bible na ginagamit ko, siya rin Bible na ginagamit nyo? Kung minsan nagtataka ako, baka ibang Bibliang ginagamit nyo eh. O kaya, baka pabaligtad ang pagbasa ninyo ng Biblia ninyo. Alam ko na, may solusyon na kayo. Binabasa ninyo, pinakikinggan ninyo, hindi naman ninyo sinusunod. Relihiyoso kayo. Pero hindi kayo espiritual. Hindi ako relihiyoso. Kaya wala akong abito, kita ninyo? Kita niyo? Hindi yun ang panlansis ko sa inyo, yung malaking... dahil doon, spiritual na ako. Kalokohan yun. Wala doon ang kaligtasan. Ang kaligtasan nasa pagsusunod sa kanyang mga sinabi. Hallelujah! Wala doon, mga kapatid. Nasa pagsusunod. Kaya kung ikaw nakikinig, binabasa mo yan, nakikinig ka niyan, binabible study mo yan, tapos hindi mo sinusunod, religious ka, pero hindi ka spiritual. Mga religious, tulad kayo ng mga Pariseyo. Anong sinasabi ng banal na aklat? Maliban ang inyong katuwiran, lumagpas sa katuwiran ng mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Matindi ako magsalita, hindi ako galit. Matapat lang ako talaga sa pagsusunod. Kaya medyo empathic ako magsalita. Hindi ako antipatiko, empatiko ako. Maaari niyo ko akusahan ng empatiko ako o kaya simpatiko ako, pero hindi ako antipatiko. So, hindi natin sasalungatin yun. Sasalungatin ba natin yung sinabi ng Ama dyan? Mabigat yun, siya yun. So, paano mo siya makikilala? Sa pamamagitan ng kanyang mga sinabi. Bakit mahalaga ang mga sinabi niya? Bakit mabigat at mahalaga na dapat nating bigyan ng napakalaking importansya, hindi lang importansya, hawakan natin, panindigan natin, pakamatian natin. Tama ba yan? Pakarang Bisaya na yun, ha? Mag-alay tayo ng buhay natin para sa mga salitang ito. Maging matapat tayo sa mga salitang ito. Hawakan natin ito na parang korona ng ating buhay at huwag nating bibitiwan kailan pa man. Bakit? Sapagkat ito ang magbubigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Anong sinabi niya?
sa Juan 12:48. Pakibasa nga mga kapatid. Juan 12:48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Yan ang dapat pakatandaan ng lahat kung bakit ang lahat ay dapat maging matapat sa mga salita ni Jesus Christ. Alam natin yun, mga kingdom citizens, di ba? Sinong hahatol sa atin sa huling araw? Ang mga salita niya. All the New Testament, salita niyang lahat yun. Ngayon, hahatulan ka. Dito pa, April 13, 2005, nagpasimula ng paghatol sa lupa. Mabutit, hindi kayo inabutan ng paghatol sa huling araw. Paghatol to sa lupa para ma-admit na, makapasa na yung mga dapat malangit pa. Hahatulan kayo ng mga sinalita niya. Anong sinalita niya? May Holy One, Holy One, Holy One, Holy... Walang Holy Three, walang Holy Trinity riyan. Ngayon, hahatulan ka sa tinanggap mong doktrinang Holy Trinity. Makakatayo ka? Ako mismo, hindi kayo makakatayo sa harap ko eh. Sasabihin ko sa inyo, sige nga, pakitaan mo nga ako ng ni isa mang nakasulat na sinabi ni Jesucristong Holy Trinity. Ang iba, takot sila magsalita sa Holy Trinity. Baka raw magabaan sila. Huwag gani mo, Kuya Ping, mahadlok mo nga inyong babagan ng Holy One, nga naagyod na diha, niya magabaan na hinoon ang Holy Three nga wadiha. Kamoy magabaan ang inyong kalag, ana. Ang inyong kalag may magabaan, ana. Wala diha, o niya, mong patindugon. Ngayon, pag hinatulan ka, sapagkat ang sinalita niya, tingnan niyo na. Pag di mo tinanggap yung Holy One, hindi ka tumatanggap sa kanyang pananalita, merong hahatol sa iyo ang kanyang sinalita. Ang sinalita niya, Holy One. Tapos di mo tinanggap, Holy Three ang ginigit mo. Ano ang mangyayari sa iyo? Makakatayo ka? Hindi. Anong tawag ko sa iyo? Religyoso ka. Pero, napakalaki ng pero ng pagkatao mo. Kayo mga nandiriyan, nakikinig sa akin. Seryoso ba talaga kayo? Pareho ba yung Biblia natin? O nagmamaang-maangan kayo? O nagbubula-bulahan na lang tayo dito? Dito sa kaharian ng langit kung saan nariyan ang hinirang niyang anak, pagdating sa kaluluwa ninyo, hindi ko kayo bubulahin dito. Sasabihan ko kayo ng katotohanan. Hindi po ako natatakot magsalita sa inyo ng katotohanan. Pagkat pag sinalungat ninyo yan, kasama kayo doon sa mga antikristo. Sino ang ulo ng antikristo? Pag kayo naniwala sa isang doktrina wala naman dyan, at pagkatapos sinalungat pa ninyo, antikristo kayo. Sino ang source, pinagmula ng antikristo? Ang bulaang Kristo. Siyempre, naging anti ka dahil may tinanggap kang mga turo. Kanino mo tinanggap? Doon sa mas higit sa iyo. Kung sino yung mas higit sa iyo na nagpakilalang si Jesus Christ ito, nung tiningnan ko, hindi naman pala, bulaang Kristo ang tawag doon. Anong sinabi niya? Opo, Pastor, nakasulat sa Mateo 24:24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo. May mga magsisilitaw na mga bulaang Kristo. Bulaang Kristo. Yesu Kristo rin pero bulaang Kristo. Bulaan. Ano na sa kwan? Ano na sa Ilonggo? Kamong mga kasimanwa naton ano na sa Ilonggo man ang false Christ man?
Bao, why, gid sa makasiling sa akon kung ano ang false Christ man. O, sige na lang. Nya na lang. Mini. Mga mini, o sa kenan sa mini nga Kristo. Mini Cooper. Mauna na. Unsay sakyanan sa 12 ka apostoles? Accord. They were in one accord. Asa nga state sa Amerika ni landing ang Arka ni Noah? Asa sa state sa Amerika nilanding ang Arka ni Noah? Wa mo kabasa? Ako na. Noah went into the ark and saw. Arkansas. Ano mo katubag? Kaya sa English, ang Arkansas, Arkansas na sa inyo. Arkansas, Arkansas. Sige, lesson lang tagamay. Magsisilitaw ang mga bulaang Kristo. Sino itong bulaang Kristo? Hesus Kristo rin pinakikilala. Pero pag sinaliksik mo ang espiritu ng kanilang mga turo at aral, iba sa sinabi ng tunay na Kristo. Example, ito. Sa pasimula, ang berbo. Sabi ni Satanas, aroy, nandirito na naman. Patay na naman ako dito. Litaw na naman ang panlilinlang ko nito. Sa pasimula ay ang berbo. Ang verbo ay kasama ng Diyos at ang verbo ay Diyos. Ngayon, ang verbo ba ay Diyos? Pareho ba tayong Bible? Kayong, alam niyo kung sino kayo? Basahin nga ninyo sa mga Biblia niyo. Sige, sumabay kayo sa akin. Yan, Juan 1:1. Alam niyo kung sino kayo. Sino kayong tinutukoy ko. Hindi ko na sasabihin ang pangalan niyo. Ang verbo ay Diyos. Paano mong sasalukutin yan? Sasabihin mo na ang verbo ay hindi Diyos. Para hindi masyadong mga mahalata. Kasi halata ka masyado kung sasabihin mong ang verbo ay hindi Diyos. Tunay ka ngang 24 karat antichrist ka niyan eh. Anong sasabihin mo? Ang verbo ay tao lamang. Tingnan ninyo. Kung wala yung John 1:1, baka makalusot pa sila sa John 1:14 eh. No? Kung wala ang John 1:1, baka makalusot pa sila sa John 1:14. Anong sinabi ng John 1:14? At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Baka makalusot pa sa Juan 1:14 kung wala lang yung John 1:1. Pero hindi sila makalusot na. Tingnan ninyo. Hindi na makalusot si Satanas. Tingnan ninyo, ang verbo ay Diyos. So hindi siya tao lamang. Pasimula, Diyos siya. At ang Diyos siya ng verbo, nagkatawang tao. Yan. Baka pwede mo pang pilipitin yan eh. Sasabihin mo sa mga kasamahan mo, hoy, huwag kayong magbasa ng Biblia, ha? Ang magbabasa ng Biblia, yun lang mga ministro dito. Kayo, bawal kayo magbasa ng Biblia.
Kung ano lang sasabihin namin sa inyo, yun lang ang inyong paniniwalaan. Baka makalusot pa eh. Kahit nandidiyan na, di ba? Oh, kayong mga mangmang naman, paniwalang-paniwala kayo, panahon na ngayon para atupagin ninyong mga kaluluwan nyo. Hindi nyo alam na mamatay na kayo, nawawala kayo sa sanlibutan ito, haharap kayo sa Kanya, hindi nyo alam na ang mga sinalita niya, siya ring hahatol sa inyo sa huling araw. Pagkatapos hindi kayo pumasa rito, sa akin pa nga, nahihirapan na kayo eh. Sapagkat ako ang pinagkatiwalaan ng kahatulan dito sa lupa. Sapagkat ang kanyang kaharian dito sa lupa, inihayag upang tanggapin ko ang lahat ng mga sumusunod. Pag sinalungat ninyo ang Juan 1:1 at Juan 1:14, pero ginagamit ninyo ang mga banal na kasulatan, ano kayo? Anti-Kristo kayo. Anti-Christ kayo. Hindi ito paninira, hindi ito personal. Emphatic ako masyado dahil mahal na mahal ko ang kaluluwa ng tao. Ay kung malinlang kayo, matapat na kayo masyado, tapos pagdilat ng mata nyo, impyerno kayo. Doon pa kayo magsisisihan. Sasabihin sa inyo ni Lucifer, "Hoy, huwag na kayo magsisihan, sama-sama na tayo rito." Mag-iyak-iyakan kayo doon, magsisisihan kayo doon, hahabulin niyo yung ministro niyo doon. Hahabulin niyo, maghahabulan kayo sa mga sa apoy. Sasabihin namin, "Huwag na tayo maghabulan, puro tayo nasa apoy." Oh. Kung hindi ka makalusot diyan, lalo nang hindi ka makakalusot. Sa Mateo 1:18 hanggang 21. Tingnan po natin kung anong sinasabi. Mga salita po lahat ng ating Ama ito. Pag iyan ay hindi nyo sinunod, hindi lang kayo antikristo. Tapos may hawak kayong Biblia. Tapos ginagamit ninyo ang pangalan niya. Abay, napakalaki pong kamalian yan. Anong tawag sa inyo? Religyoso. Pero hindi espiritual. Pag hindi ka espiritual, hindi ka anak ng Diyos. Sige. Mateo 1:18 hanggang 21. Opo, Pastor, sa Mateo 1:18 hanggang 21. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 19. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, "Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo." Mga kapatid, maliwanag ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Kayong hindi na sanay sa pagbabasa ng Biblia, kasulatan, sapagkat pinagbawalan kayo, magsibili na kayo at sumabay sa akin sa lahat ng mga Thanksgiving worship presentation para kayo ay hindi malinlang. Meron akong Bible shop dito, mura lang ang Biblia. Kung di pa ninyo kaya, pwede pa ninyong dalhin na lang na walang bayad. Doon sa walang pera. Anong sinabi ng Word of God? Yung sa 18, si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bakit niya ang pangalan ng nanay ko, tatay ko? Bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Buntis na si Mary, bago pa sila nag-asawa. Noong panahong yon, hindi uso yun.
Hindi usong ang babae mabubuntis, hindi pa sila nagsiping. Walang ganun noon. Ngayon, uso na masyado yan. Uso na yan. Noon, hindi. Kaya, nakita ni Jose ito, hindi niya alam na ang dinadala ni Mary ay galing pala sa Espiritu ng Diyos. Kaya si Jose na kanyang asawa palibhasa ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasiyang hiwalayan siya ng lihim. Ngunit habang iniisip niyang mga bagay na ito sa verse 20, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo at siya manganganak ng isang lalaki. Ang pangalang tatawag sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, kanino pala ang batang dinadalang tao ni Mary? Galing sa tao, galing sa Diyos. Ang tatay niya sa pagkatao ay ang Diyos. Wala siyang tatay na tao. Pag tinawag mong siya ay tao lamang, katulad ko siya, katulad mo, naku mga kapatid, malaki pong kasalanan yon. Malaking panlilin lang yon. Hindi po galing sa Diyos ang Espiritong yon. Di ba sinabi niya kanina, saliksikin ninyo ang banal na kasulatan? Di ba sinabi niya, suriin ninyo ang mga espiritu? Mga espiritu ng mga pagtuturo, suriin natin. Kasi tayong lahat naghanap ng katotohanan. Kung yung turong yan totoo lamang, ako ang unang dedepensa, mangangaral at magiging matapat sa mga doktrinang yan. Mga kapatid, kung yung Holy Trinity, totoo lang yan, lahat ng kamisita ko mayroon ng markang Holy Trinity. Hindi niyo ako maunahan dyan. Oo, hindi ako bias dito. Wala akong relihiyon ditong matapat ako. Wala akong denominasyon dito kung saan nandun ang katapatan ko. Kahit maling ginagawa nila, tama na rin sa akin. Hindi yon. Ang pagiging loyal at matapat ko rito, tanging sa mga salita lamang ni Jesus Christ. Sapagkat yan ang makapagliligtas sa atin, yan ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, at yan ang hahatol sa atin pag nagkamali tayo. Ang mga salita niya. So ngayon, inuulit ko, kung siya'y tao lamang at hindi na niyo maring bawiin pang kamalian ninyo, hanggang ngayon, open ang aking text jack. Pakisabi nga kung sino ang tatay niyang tao. Ulitin ko. Ang pinakamalapit na suspek ay si Jose, na asawa ni Maria. Pero si Jose ay pumirma na hindi siya ang tatay noon. Hindi siya. Wala siyang kinalaman doon. Anong gagawin ninyo ngayon? Dito pa, hindi na kayo makapasa sa akin. Ang buong pag-aakala ninyo, maliligtas kayo? Hindi po. Hindi kayo spiritual. Religious kayo. Religyoso kayo. Physical lang kayo, religyoso kayo. Baka yayaman pa kayo, lalaki pa kayo sa inyong pagiging religious. Pero hindi yun ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan dito, kaligtasan ng kaluluwa mo. Sapagkat mamamatay kayo eh. Darating ang panahon, tatanda kayo eh. Tapos, mamamatay kayo eh. Ngayon, paano kayo papasok sa langit? Maliwanag na maliwanag ang sinabi ng mga salita ng Ama, na pagka hindi ka tumutupad, religyoso ka lang, hindi ka spiritual, babagsak ka, hindi ka makakapasok sa kanila. Bakit tayo nangangaral dito?
Ano ang buong layunin ng ating pangangaral? Bakit sila nangangaral? Bakit may church age? Para silang lahat pumasok sa langit. Dito pa alam ninyo kung langit kayo. Lahat kayo, without fear of controversy, hindi ako natatakot sa mga sinasabi kong ganito, sapagkat walang pabor-pabor dito. Pag naniwala kayo sa Holy Trinity, hindi kayo ligtas. Pag naniwala kayong si Kristo ay tao lamang, sinalungat ninyo ito, mga salitang ito, hindi kayo ligtas. Hindi kayo makakapasok sa kanyang kaharian. Sapagkat nakita at napagmasdan natin dito pa sa lupang ito na kayo ay sumalungat at hindi ninyo tinupad ang kanyang kalooban. John 1:1 kalooban yan. John 1:14 kalooban niya yan. Mateo 1:18-21 kalooban niyang lahat yan. Ang Holy One, kalooban niyang lahat yan. Ano ang mayayari sa iyo? Mateo 7:21. Mga simple lang, inulit-ulit ko lang sa inyo para maging lalong maliwanag sa pag-iisip ng lahat, lalo na sa mga minamahal kong televiewer na napakatapat ng loyalty ninyo sa inyong mga relihiyon. Tinitingnan ko kayo, sabi ko, nakakaawa naman, sapagkat kung ang loyalty ninyo, maibaling lang ninyo talaga sa totoong mga salita ng Diyos na katulad ko, naku, masayang-masaya na ang kaluluwa ko sapagkat hindi masasayang ang mga debosyon ninyo, hindi masasayang ang sakripisyo ninyo, ang mga pagsusumakit ninyo ay hindi masasayang ang pagbibigay ninyo. Bakit napakatapat ninyo sa pagbibigay ng inyong mga kinitaan, ng inyong mga pera, sapagkat alam ninyo na yung kinaroroonan ninyo ay katotohanan at makapagliligtas sa inyo. Pagdilat ng mata ninyo, hindi pala. Salamat na lang sa inyo at pinadala ko ng Ama. Amen. Na bago kayo humantong sa inyong huling hantungan, buhay pa kayong nadatnan ko. Nalilinawin ko mga bagay na ito sa inyo. Pagkatapos, bago kayo humantong doon, maaari pa ninyong palitan ang direksyon ng inyong pinupuntahan. Pinakita ko sa inyo na ang direksyon ng buhay ninyo ay parang sasakyang napakatulin, pumupunta sa bangin. Ako'y nandoon siya, para! Anong gagawin mo? Bangin ito! Bangin! Anong gagawin mo nung nakita mo, sinasabi ko sa iyo, totoo, magpapatuloy ka? Bumalik ka. Iligtas mo ang kaluluwa mo. Hallelujah! Etong sinasabi ng Mateo 7:21, mga kapatid. O Pastor, sa Mateo 7, simula 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Di ba lahat ng reliyon pinangkakuan tayo, papasok tayo sa langit? Kaharian ng langit ang gusto nang pasukin eh. Ngayon, hindi na kayo mahihirapan sapagkat ang kaharian ng langit na pinangako sa inyo nandirito na sa lupa, meron pang tagapagsalita. Amen. Ako, at hindi ako magsasinungaling sa inyo. Anong sasabihin ko sa inyo? Pag sinuri ko ang mga pananampalataya ninyo at hindi nyo tinutupad ang mga kalooban ng Ama, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. At ang kaharian ng langit sa akin di pinagkatiwala. Bakit? Sapagkat matapat ako. Ako yung walking, living, breathing, kicking, living, manifested will of the Father. Praise the Father. Hindi kayo papasok kung di nyo tinutupad ang kanyang kalooban. Pag naniwala kayo si Kristo ay tao lamang, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi ko kayo tatanggapin. Pag naniwala kayo sa Holy Trinity, hindi kayo makakapasok. Nagsisimba kayo ng mga Diyos-Diyos, hindi kayo makakapasok. Ang sinabi niya, ang nakikinig at tumutupad, matalino. Papasok siya sapagkat tatayo anuman ang kapagsubukan. Sino ang mga mangmang? Nakikinig, religyoso,
Hindi tumutupad, hindi espiritual. Sino ang espiritual? Nakikinig, tinutupad. Sino ang relihiyoso? Nakikinig, nagbabible study, nagdadala ng Biblia, hindi tinutupad. Babagsak siya. Hindi siya papasok. Saan kayo ngayon? Sa kaliwa, sa kanan. Sa kanan, ang mga matapat, ang mga espiritual. Sa kaliwa, ang mga relihiyoso. Noon, puro relihiyoso, walang espiritual. Ngayon, meron na. Ako ang number 1. Halina kayo, maging espiritual tayo, makinig at sumunod sa mga salita ng ating dakilang Ama. Palakpakan natin siya! Woo! Hallelujah! 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 Hallelujah, hallelujah. Malakas na clap offering. Hallelujah. Ama, dakila po kayo sa mga salita ninyo, sa mga sandaling ito na pinagpala ninyo muli ang aming mga puso at mga isip upang ang mga salita ng katotohanan ay maging kaliwanagan sa lahat ng mga nanonood, mga magiliw kong televiewers, covenant partners, members at sa unang pagkakataong mga taong nakapanood ng programa ng Sounds of Worship. Pagpalain po ninyo silang lahat, saan man po sila naroon sa mga sandaling ito, ang katotohanan na pumasok sa kanilang mga puso, lalo na kung sila ay naghahanap ng katotohanan at sinserong nananalangin ay pagkaloob ninyo sa kanilang kaligtasan. Ito na po ang katugunan ng kanilang mga dalangin. Pinagpala po ninyo sila, kasama na sila sa pangkat ng mga anak ng Diyos na magiging espiritual, na nakikinig, sumusunod, tumutupad sa inyong mga salita. Sapagat alam namin na kung kami relihiyoso lamang, wala kaming kaibahan sa mga Pariseo na nagtayo ng kanilang sariling katuwiran sapagkat hindi sila napailalim sa katuwiran ng Diyos. Sila ay hindi napasakop nito. Wala na po kami roon sa kaliwa na mga kambing. Narito na po kami sa kanan, mga tupa. Wala na po kami sa kaliwa ng mga pansirang damo. Narito na po kami sa kanan ng mga trigo. Wala na po kami sa kabila ng mga mangmang na birhen. Narito na po kami sa mga matatalino na kasamang birhen. Mga nakikinig, tumutupad, sumusunod sa inyong mga sinabi. Dakila kayo, Ama, ang lahat ng kapurihan binabalik ko po sa inyong dakilang pangalan. Pangalan ng aming makapangyarihang Ama, ang aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabing Amen. For more information on the Gospel of the Kingdom, email us at gospel@kingdomofjesuschrist.org or visit our website at www.kingdomofjesuschrist.org. Thank you for watching Gospel of the Kingdom. Ang panlilinlang sa ating kaluluwa at ang hindi wasto, itong lahat ay tinatabi at pinalalakad ang kanyang mga tupa. Walang iba kundi kayo, mga anak ng Diyos na lalaki at babae, sa tunay na daan kung saan sila ay magkakaroon ng kapayapaan sa paglalakad kasama ng Ama sa daan ng katuwiran na nagmumula sa Kanya. At pinasasalamatan natin na sa buong sanlibutan may mga anak na siya na tinatawag sa lahat ng sulok ng sanlibutan ito. At sila ay ginagawang matapat na mga anak na iisa lang ang Espiritu. At ito ang Espiritu ng ating Ina. Sa Espiritu ang bagong Jerusalem
na ang kalooban lamang tangi ng ating dakilang Ama ang ating sinusunod. At lahat ng kanyang mga salitang sinusunod natin, nagiging matapat tayo sa mga salitang yan, ay siyang ikinalulugod niya. Sapagkat wala namang ibang pakay ang Ama dito sa lupa, kundi ang tayo ay maihatid na muli sa espiritual na bahagi ng kanyang kaligtasan. Naalis tayo doon sa mga physical na maaring makahadlang sa ating mga pananaw tulad nung nangyari sa Jewish and Church age. At ngayon tayo ibinaling ang ating mga paningin na espiritual sa lahat ng mga espiritual na bahagi ng kanyang paglilingkod sa kaligtasan. At marami ng beses aking pinahayag sa inyo ang mga bagay na ito na hindi pa siguro na ipahayag ng iba sapagkat hindi ipinagkatiwala sa kanila. Maalala ninyo mga kapatid, yung mga salita niya na kung minsan nasa level lamang ng physical o ng carnal ang pananampalataya ng iba at akala nila ang pagiging relihiyosong ganon ay kaligtasan. Ang pagiging relihiyoso at pagiging espiritual ay dalawang magkaibang bagay. Maaari kang relihiyoso, ngunit hindi ka espiritual. Maaari kayong magtanong at sasabihin, sino ba talaga pastor ang mga taong relihiyoso? At sino naman ang mga taong espiritual? Simple lamang aking pahayag nito. Noong nakaraang linggo sa ating TWP, sa ating international version ng ating Sounds of Worship, Thanksgiving Worship Presentation, ay naibahagi ko sa inyo sa maliwanag na paraan kung sino ang mga relihiyoso lamang at sino naman ang mga espiritual. Kadungog mo tong Domingo? Ang mga relihiyoso o ang mga espiritual. Ang pagtuo sa uban, pagka-relihiyoso ka, espiritual ka, o luwas ka. Dili. Mauni ang paganisamahan, ipakita gyud niya ang kalahian. Pinakita sa atin ang kaibahan. Sino ang mga relihiyoso? Pakinggan natin ang Roma Kapitulo 10, versikulo 3. At ating unawain na maigi ang sinasabi rito. Aba, Pastor, nakasulat sa mga taga-Roma, 10:3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Sa hindi nila pagkaalam sa katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Katapusan na ba yun? Nagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. So ngayon, meron silang naitayong sariling kanila at iniwan nila ang katuwiran ng Diyos. Yung katuwiran ng Diyos, pag sinunod mo yon, espiritual ka. Madaling maging relihiyoso, gumawa ka lang ng sarili mo na mga alituntunin, tapos ipasusunod mo sa mga tao, ang hindi pa gusto ng Ama dito, gagamitin mo pa ang kanyang pangalan, gagamitin mo pa ang kanyang salita, babaluktutin mo ito, itatago mo, o pipilipitin mo ito. Pagkatapos, yung mga hindi nakakaalam, sapagkat ikaw ay nagbabasa rin ng Biblia, ginagamit mo rin ang kanyang pangalan, ang buong akala nila, ikaw ay tunay
Hindi nyo alam ang tunay o hindi noong wala pa ako. Ngunit ngayong narito na ang anak, si Satanas ay hindi na maaring makapagtago ng kanyang panlilinlang. Sapagkat isa sa mga gawa ng anak kung bakit siya ipinahayag ay upang wasakin ang gawa ni Satanas. Sinasabi ba yun dyan? Tingnan nga ninyo ang sinasabi. The Son was manifested to destroy the works of the devil. Sa Tagalog. Opo, Pastor, sa unang Juan 3:8. 3:8 ng unang Juan, anong sinasabi mga kapatid? Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Anong mga gawa ng diablo? Ang pagsalangsang, ang panlilinlang, ang pagbabaluktot, at ang pagpipilipit ng mga salita ng Diyos. Salita pa rin ng Diyos ang binabasa, ngunit iba ang kanilang interpretasyong ginagamit sa mga salitang ito. Yun ang tinatawag sa Tagalog na binaluktot. Ang lahat ay magsabing binaluktot. Paanong binaluktot, mga kapatid? Paanong iniba at paanong pinalitan? Halimbawa, nagsabi ang amang Holy One, paano mong babaluktutin yun? Sasabihin mong hindi Holy Three. Pag yan pinalitan mo, hindi mo lang pinalitan, sinalangsang mo pa, tinutulan mo, pinalitan mo, tinago mo ang totoo. Ano ang tawag ng Biblia sa iyo? Anong tawag ng Ama sa iyo? Anti. Hindi anti na tiya. Anti-word. Anti-word. Anti-Bible. Anti-Christ. Sinabi ba ng Biblia na maraming antikristo ang darating sa sanlibutan ito? Sinabi niya, sabi niya mag-ingat kayo, sapagkat maraming mga antikristo ang magsisilitaw sa sanlibutan ito. Anong sinasabi sa unang Juan? Opo, Pastor, sa unang Juan 4:1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dito nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Narinig natin ito'y darating at ito'y nasa sanlibutan na. Anong sinabi sa unang mga talata? Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi saliksikin ninyo ang mga espiritu, kung ito ba ay sa Diyos o hindi. Sapagkat marami ang mga antikristo darating sa sanlibutan ito. Anong ibig sabihin ng antikristo? God's boundless grace has ordained this great gospel for all the world, and it's yours personally. As the kingdom of Jesus Christ, the name above every name, presents the gospel of the kingdom with Pastor Apollo C. Kibuloy. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Matthew chapter 24, verse 14. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Makapangyarihang Diyos, aming amang maluwalhati, pinupuri po namin ang inyong dakilang pangalan sa lahat ng mga pagkakataon, lalong-lalo na sa aming mga pagsamba, na ibinabalik namin ang lahat ng kapasalamatan sa inyong dakilang pangalan dahil po sa lahat ng ginawa ninyo at ito'y naging sakdal na kaligtasan sa lahat ng mga anak ninyong tinawag. Pasimula po sa inyong hinirang na anak na inyong tinuruan sa lahat ng mga bagay. Pinagkatiwalaan ng inyong kaharian dito sa lupa at ngayon ang mensahe, ang mga mana ng kapahayagan na inyo pong inihayag sa akin sa kompleto at sakdal na pamamaraan ay siya namang ipinapakain sa lahat ng mga anak ninyong lumalapit na mula sa kadiliman na sila ay nakakita ng pinakamalaking liwanag na nagliliwanag sa kanilang mga buhay na nasadlak sa kadiliman ng kasalanan. At ngayon, nagsisilapit silang lahat sa rapture, sa pag-aani, sa pagkakaisa ng lahat ng mga anak ninyong pinalaya mula sa binhi ng ahas ng aming pagsunod sa aming mga kalooban lamang. Ngayon, silang lahat ay narito. Sinuko ang hindi ninyo kalooban sa kanilang mga buhay. At ngayon, Ama, ang lahat ng aming mga espiritu na inyong sinakdal at pinasakdal ay nagkakaisa upang tuparin ang isa lamang kalooban. At ito ay walang iba kundi ang inyong kalooban na kung paanong ang inyong kagustuhan at kalooban ay nagaganap sa langit, ganon din naman na ito'y nagaganap na sa lupa ngayon. Naihayag na ang inyong kaharian dito sa lupa at ang lahat ng ibig pumasok sa arka ng kanilang kaligtasan. Ito na po ang kanilang pagkakataon. Itinabi na ninyo ang mga kabahagihanan lamang. Ngunit ang sakdal ngayon, ang inyong ipinapahayag upang tatanggapin nila ay hindi lamang kalahating katotohanan, kundi ang buong katotohanan na naipahayag sa pamamagitan ng buhay ng inyong hinirang na anak na siyang inyong pinagtagumpay at nagmana sa lahat ng bagay. Salamat po sa mga sandaling ito. Kakain na naman kami sa mga mana ng inyong kapahayagan para po doon sa unang tagapanood. Ngayon lamang po nakapanood ng programang ito ng inyong hinirang na anak. Pagpalain po ninyo sila, buksan ang kanilang mga puso, papasukin ang liwanag ng inyong katotohanan upang ang lahat ng panlilinlang ng dyablo, na demonyo, ni Lucifer, ni Satanas ay maalis sa kanilang buhay. At ang lahat ng mga kahilingan nila upang matamot, makamtan ang sakdal ng kaligtasan, ito na po ang kanilang katugunan. Kayong lahat na nasa harap ng inyong mga TV sets, nakikinig sa inyong mga radio sets, internet, at lahat ng mga nasa harap ng kanilang computer para sa live streaming ng programang ito. Ito ay isang sakdal na panahon na itinuro ng Diyos na Ama para sa iyong kaligtasan. Tanggapin mo ang mga salitang makapangyarihan na maghahatid sa iyo ng kaliwanagan, ng kapahayagan. Maaalis na ang lahat ng mga pag-aalinlangan at ito ay papalitan ng dalisay na pananampalataya, sapagkat ikaw ay magkakaroon ng malaking kaliwanagan sa mga sandaling ito. Makikita mo na ang tunay na daan na kaligtasan ng iyong kaluluwa. Aalisin ng Ama ang iyong pagkakaalipin sa binhi ng ahas
ng iyong sariling kalooban na naging Diyos sa sarili mo. Ibabalik ka sa pananampalataya at pagsusunod sa tunay na Diyos. Pagpalain po ninyo lahat ng mga anak ninyo sa buong sanlibutan, ang lahat po ng mga KLCs na ngayon ay nakikisabay sa akin, at lahat po ng mga televiewers, covenant partners, and covenant members, lalo na po yung malugod na sumusuporta sa paglilingkod ng inyong anak sa inyong kaharian dito sa lupa. Pagpalain po ninyo silang lahat, lalong-lalo na ang lahat ng mga kingdom citizens na nakapasok na sa inyong banal na bayang bagong Jerusalem. Ang aming ina sa Espiritu, ang ina sa Espiritu na nagsasabing hindi ang aming kalooban, kundi ang inyong dakilang kalooban ang siyang matutupad at masusunod dito sa lupa. Salamat po sa mga pagpapalang espiritual at lahat ng mga uri ng pagpapala na kinakailangan tatanggapin nila sa mga sandaling ito. Mga anak ng Diyos, lahat kayong mga nanonood sa inyong mga TV sets, tanggapin ang kagalingan ng inyong mga may sakit na katawan, tanggapin ang pinansyal at material na pagpapala, at ibubuhos ng Ama ang malalim na karunungan sa espiritual na mga bagay upang iyong maunawaan. Tanggapin mo ang mga pagpapalang ito. Pagpalain po niyo muli ang mana ng inyong kapayagan naman, yung mga salita, papunta po sa kanila. Dakila kayo at binabalik namin ang lahat ng aming pasasalamat sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ng aming makapangyarihang Ama, ang aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabing Amen. Kung kayo ay pinagpala, bigyan natin siya ng isang malakas na clap offering. Isang malakas na victory shout. Kamayan mo ang katabi mo at sabihin mong ang pagpapala na dakilang Ama ay mapa sa iyo. Purihin siya sa mga sandaling ito. Masaya tayo sapagkat sa bawat panahon tayo ay nagkakatipon upang makinig ng mana ng kapayagan mula sa ating dakilang Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Yung mga mahina sa kanilang pananampalataya lumalakas. Yung walang pananampalatayang nanonood, nagkakaroon ng pananampalataya. At yung malakas na, lalo pang lumalakas. At yung mahina, lalong palalakasin. At ito ay puro dagdag karunungan at kaliwanagan sa lahat ng mga anak niyang sa bawat panahon ay pinakakain ng Ama ng kanyang mga mana ng kapahayagan na hindi pa natin tinanggap sa buong buhay natin, ngunit ngayon ay tinatanggap natin sa bawat panahon. Ito ang kanyang pangako. Magtuturo siya ng isang alipin na gagawin niyang tagapamahala sa lahat ng kanyang mga tinatangkilik at pakakainin ang kanyang sambahayan sa bawat panahon na kanilang kinakailangan. In every season, merong pagkain ang mga anak ng Diyos na preskong mana ng kapahayagan. At kalinsabay nito, ginigiba ng Amang makapangyarihan ang lahat ng kadiliman, ang lahat ng mga gawa ng Diablo. Mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Yan ang dapat pakatandaan ng lahat kung bakit ang lahat ay dapat maging matapat sa mga salita ni Jesus Christ. Alam natin yun, mga kingdom citizens, di ba? Sinong hahatol sa atin sa huling araw? Ang mga salita niya. All the New Testament, salita niyang lahat yun. Ngayon, hahatulan ka. Dito pa, April 13, 2005, nagpasimula ng paghatol sa lupa.
Mabutit hindi kayo inabutan ng paghatol sa huling araw. Paghatol to sa lupa para ma-admit na, makapasa na yung mga dapat malangit pa. Hahatulan kayo ng mga sinalita niya. Anong sinalita niya? May Holy One, Holy One, Holy One, Holy... Walang Holy Three, walang Holy Trinity riyan. Ngayon, hahatulan ka sa tinanggap mong doktrinang Holy Trinity. Makakatayo ka? Ako mismo, hindi kayo makakatayo sa harap ko eh. Sasabihin ko sa inyo, sige nga, pakitaan mo nga ako ng ni isa mang nakasulat na sinabi ni Jesucristong Holy Trinity. Ang iba, takot sila magsalita sa Holy Trinity. Baka raw magabaan sila. Huwag gani mo, Kuya Ping, mahadlok mo nga inyong babagan ng Holy One, nga naagyod na diha, niya, magabaan na hinoon ang Holy Three, nga wadiha. Kamoy magabaan ang inyong kalag, ana. Ang inyong kalag may magabaan, ana. Wala diha, o niya, imong patindugon. Ngayon, pag hinatulan ka, sapagkat ang sinalita niya, tingnan niyo na. Pag di mo tinanggap yung Holy One, hindi ka tumatanggap sa kanyang pananalita, merong hahatol sa iyo ang kanyang sinalita. Ang sinalita niya, Holy One. Tapos di mo tinanggap, Holy Three, ang ginigit mo. Ano ang mangyayari sa iyo? Makakatayo ka? Hindi. Anong tawag ko sa iyo? Religyoso ka. Pero, napakalaki ng pero ng pagkatao mo. Kayo mga nandiriyan, nakikinig sa akin, seryoso ba talaga kayo? Pareho ba yung Biblia natin? O nagmamaang-maangan kayo? O nagbubula-bulahan na lang tayo dito? Dito sa kaharian ng langit kung saan nariyan ang hinirang niyang anak, pagdating sa kaluluwa ninyo, hindi ko kayo bubulahin dito. Sasabihan ko kayo ng katotohanan. Hindi po ako natatakot magsalita sa inyo ng katotohanan. Pagkat pag sinalungat ninyo yan, kasama kayo doon sa mga antikristo. Sino ang ulo ng antikristo? Pag kayo naniwala sa isang doktrina wala naman dyan, at pagkatas sinalungat pa ninyo, antikristo kayo. Sino ang source, pinagmula ng antikristo? Ang bulaang Kristo. Siyempre, naging anti ka dahil may tinanggap kang mga turo. Kanino mo tinanggap? Doon sa mas higit sa iyo. Kung sino yung mas higit sa iyo na nagpakilalang si Jesus Christ ito, nung tiningnan ko, hindi naman pala, bulaang Kristo ang tawag doon. Anong sinabi niya? Opo, Pastor, nakasulat sa Mateo 24:24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo. May mga magsisilitaw na mga bulaang Kristo. Bulaang Kristo. Yesu Kristo rin pero bulaang Kristo. Bulaan. Ano na sa kwan? Ano na sa Ilonggo? Kamong mga kasimanwa naton di, ano na sa Ilonggo man ang false Christ man? Bao, why, gid sa makasiling sa akon kung ano ang false Christ man. Sige na lang. Nya na lang. Mini. Mga mini, unsay sakyanan sa mini nga Kristo? Mini Cooper. Mauna na. Unsay sakyanan sa 12 ka apostoles? Accord. They were in one accord. Asa nga state sa Amerika nilanding ang Arka ni Noah? Asa sa state sa Amerika nilanding ang Arka ni Noah?
Wa mo kabasa? Ako na. Noah went into the ark and saw. Arkansas. Ano mo katubag? Kaya sa English, ang Arkansas, Arkansas na sa inyo. Arkansas, Arkansas. Sige, lesson lang tagamay. Magsisilitaw ang mga bulaang Kristo. Sino itong bulaang Kristo? Hesus Kristo rin pinakikilala. Pero pag sinaliksik mo ang espiritu ng kanilang mga turo at aral, iba sa sinabi ng tunay na Kristo. Example, ito. Sa pasimula, ang berbo. Sabi ni Satanas, aroy, nandirito na naman. Patay na naman ako dito. Litaw na naman ang panlilinlang ko nito. Sa pasimula ay ang berbo. Ang berbo ay kasama ng Diyos at ang berbo ay Diyos. Ngayon, ang berbo ba ay Diyos? Pareho ba tayong Bible? Kayong, alam niyo kung sino kayo? Basahin nga ninyo sa mga Biblia niyo. Sige, sumabay kayo sa akin. Yan, oh. Juan 1:1. Alam niyo kung sino kayo. Sino kayong tinutukoy ko. Hindi ko na sasabihin ang pangalan niyo. Ang berbo ay Diyos. Paano mong sasalukutin yan? Sasabihin mo na ang berbo ay hindi Diyos. Para hindi masyadong mga mahalata. Kasi halata ka masyado kung sasabihin mong, ang berbo ay hindi Diyos. Tunay ka ngang 24 karat antichrist ka niyan eh. Anong sasabihin mo? Ang berbo ay tao lamang. Oh, tingnan ninyo. Kung wala yung John 1:1, baka makalusot pa sila sa John 1:14 eh. No? Kung wala John 1:1, baka makalusot pa sila sa John 1:14. Anong sinabi ng John 1:14? At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Baka makalusot pa sa Juan 1:14 kung wala lang yung John 1:1. Pero hindi sila makalusot na. Tingnan ninyo. Hindi na makalusot si Satanas. Tingnan ninyo, ang berbo ay Diyos. So, hindi siya tao lamang. Pasimula, Diyos siya. At ang Diyos siya ng berbo, nagkatawang tao. Yan. Oh, baka pwede mo pang pilipitin yan eh. Sasabihin mo sa mga kasamahan mo, hoy, huwag kayong magbasa ng Biblia, ha? Ang magbabasa ng Biblia, yun lang mga ministro dito. Kayo, bawal kayo magbasa ng Biblia. Kung ano lang sasabihin namin sa inyo, yun lang ang inyong paniniwalaan. Baka makalusot pa eh. Kahit nandidiyan na, di ba? Kayong mga mangmang naman, paniwalang-paniwala kayo, panahon na ngayon para atupagin ninyong mga kaluluwan nyo. Hindi nyo alam na mamatay na kayo, nawawala kayo sa sanlibutan ito, haharap kayo sa Kanya, hindi nyo alam na ang mga sinalita niya, siya ring hahatol sa inyo sa huling araw. Pagkatapos hindi kayo pumasa rito, sa akin pa nga, nahihirapan na kayo eh. Sapagkat ako ang pinagkatiwalaan ng kahatulan dito sa lupa, sapagkat ang kanyang kaharian dito sa lupa, inihayag upang tanggapin ko ang lahat ng mga sumusunod. Pag sinalungat ninyo ang Juan 1:1 at Juan 1:14, pero ginagamit ninyo ang mga banal na kasulatan, ano kayo? Anti-Kristo kayo. Anti-Christ kayo. Hindi ito paninira, hindi ito personal. Emphatic ako masyado dahil mahal na mahal ko ang kaluluwa ng tao. Ay kung malinlang kayo, matapat na kayo masyado. Tapos,
pagdilat ng mata nyo, impyerno kayo. Doon pa kayo magsisisihan. Sasabihin sa inyo ni Lucifer, "Hoy, huwag na kayo magsisihan, sama-sama na tayo rito." Mag-iyak-iyakan kayo doon, magsisisihan kayo doon, hahabulin niyo yung ministro niyo doon. Hahabulin niyo, maghahabulan kayo sa mga sa apoy. Sasabihin namin, "Huwag na tayo maghabulan, puro tayo nasa apoy." Oh. Kung hindi ka makalusot diyan, lalo nang hindi ka makakalusot. Sa Mateo 1:18 hanggang 21. Tingnan po natin kung anong sinasabi. Mga salita po lahat ng ating Ama ito. Pag iyan ay hindi nyo sinunod, hindi lang kayo antikristo. Tapos may hawak kayong Biblia. Tapos ginagamit ninyo ang pangalan niya. Abay, napakalaki pong kamalian yan. Anong tawag sa inyo? Religyoso. Pero hindi espiritual. Pag hindi ka espiritual, hindi ka anak ng Diyos. Sige. Mateo 1:18 hanggang 21. Opo, Pastor, sa Mateo 1:18 hanggang 21. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 19. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, "Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo." Mga kapatid, maliwanag ba? Amen. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Kayong hindi na sanay sa pagbabasa ng Biblia, kasulatan, sapagkat pinagbawalan kayo, magsibili na kayo at sumabay sa akin sa lahat ng mga Thanksgiving worship presentation para kayo ay hindi malinlang. Meron akong Bible shop dito, mura lang ang Biblia. Kung di pa ninyo kaya, pwede pa ninyong dalhin na lang na walang bayad. Doon sa walang pera. Anong sinabi ng Word of God? Yung sa 18, si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bakit niya ang pangalan ng nanay ko, tatay ko? Bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Buntis na si Mary, bago pa sila nag-asawa. Noong panahong yon, hindi uso yun. Hindi usong ang babae mabubuntis, hindi pa sila nagsiping. Walang ganun noon. Ngayon, uso na masyado yan. Uso na yan. Noon, hindi. Kaya, nakita ni Jose ito, hindi niya alam na ang dinadala ni Mary ay galing pala sa Espiritu ng Diyos. Kaya si Jose na kanyang asawa palibhasa ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasiyang hiwalayan siya ng lihim. Ngunit habang iniisip niyang mga bagay na ito sa verse 20, samantalang pinag-iisip niya ito, narito isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, "Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo at siya'y manganganak ng isang lalaki. Ang pangalang tatawag sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Ngayon,
Kanino pala ang batang dinadalang tao ni Mary? Galing sa tao, galing sa Diyos. Ang tatay niya sa pagkatao ay ang Diyos. Wala siyang tatay na tao. Pag tinawag mong siya ay tao lamang, katulad ko siya, katulad mo, naku mga kapatid, malaki pong kasalanan yon. Malaking panlilin lang yon. Hindi po galing sa Diyos ang Espiritong yon. Di ba sinabi niya kanina, saliksikin ninyo ang banal na kasulatan. Di ba sinabi niya, suriin ninyo ang mga espiritu. Mga espiritu ng mga pagtuturo, suriin natin. Kasi tayong lahat naghanap ng katotohanan. Kung yang turong yan totoo lamang, ako ang unang dedepensa, mangangaral at magiging matapat sa mga doktrinang yan. Mga kapatid, kung yung Holy Trinity, totoo lang yan, lahat ng kamisita ko mayroon ng markang Holy Trinity. Hindi niyo ako maunahan dyan. Oo, hindi ako bias dito. Wala akong relihiyon ditong matapat ako. Wala akong denominasyon dito kung saan nandun ang katapatan ko. Kahit maling ginagawa nila, tama na rin sa akin. Hindi yon. Ang pagiging loyal at matapat ko rito, tanging sa mga salita lamang ni Jesus Christ. Sapagkat yan ang makapagliligtas sa atin, yan ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, at yan ang hahatol sa atin pag nagkamali tayo. Ang mga salita niya. So ngayon, inuulit ko, kung siya'y tao lamang at hindi na niyo maring bawiin pang kamalian ninyo, hanggang ngayon, open ang aking text jack. Pakisabi nga kung sino ang tatay niyang tao. Ulitin ko, ang pinakamalapit na suspek ay si Jose, na asawa ni Maria. Pero si Jose ay pumirma na hindi siya ang tatay noon. Hindi siya. Wala siyang kinalaman doon. Anong gagawin ninyo ngayon? Dito pa, hindi na kayo makapasa sa akin. Ang buong pag-aakala ninyo, maliligtas kayo? Hindi po. Hindi kayo spiritual. Religious kayo. Religyoso kayo. Physical lang kayo, religyoso kayo. Baka yayaman pa kayo, lalaki pa kayo sa inyong pagiging religious. Pero hindi yun ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan dito, kaligtasan ng kaluluwa mo. Sapagkat mamamatay kayo eh. Darating ang panahon, tatanda kayo eh. Tapos, mamamatay kayo eh. Ngayon, paano kayo papasok sa langit? Maliwanag na maliwanag ang sinabi ng mga salita ng Ama, na pagka hindi ka tumutupad, religyoso ka lang, hindi ka spiritual, babagsak ka, hindi ka makakapasok sa karinlan. Bakit tayo nangangaral dito? Ano ang buong layunin ng ating pangangaral? Bakit sila nangangaral? Bakit may church age? Para silang lahat pumasok sa langit. Dito pa alam ninyo kung langit kayo. Lahat kayo, without fear of controversy, hindi ako natatakot sa mga sinasabi kong ganito, sapagkat walang pabor-pabor dito. Pag naniwala kayo sa Holy Trinity, hindi kayo ligtas. Pag naniwala kayong si Kristo ay tao lamang, sinalungat ninyo ito, mga salitang ito, hindi kayo ligtas. Hindi kayo makakapasok sa kanyang kaharian. Sapagkat nakita at napagmasdan natin dito pa sa lupang ito na kayo laban kay Kristo. Salungat kay Kristo. Paano mong sasalungatin si Kristo? Gusto niyo makilala si Jesus Christ, mga kapatid? Kayong mga tagapanood, televiewers, baka hindi pa ninyo kilala si Jesus Christ. Ay, hindi, kilala namin siya. Baka kilala mo kanyang pangalan. Pero hindi mo talaga kilala ang kanyang pagkatao at ang kanyang pagkadiyos. Tingnan natin, kilalanin natin. 5:39,
ng Juan, anong sinasabi? Opo, Pastor, Juan 5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat naniniwala kayo na sa mga ito'y makakatagpo kayo ng buhay na walang hanggan. At ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ano ibig sabihin? Ito ang nagpapakilala kung sino ako. Paano nyo makikilala si Jesus Christ? Pangalan? Meron nga nag-text, anong sinabi? Bakit hindi nyo ginagamit ang original na pangalan ni Jesus Christ? Alam ko na kung ano ibig niyang sabihin. Yahshua. Kayo mga Yahshua dyan, Yahshua, makinig kayo. Sa English version, Jesus. Sa Filipino version, Jesus. Sa Latin version, Jesus. Oh. Ano pang klaseng version gusto ninyo? Sa Chinese version, Yesu. Sa Japanese version, ano kaya? Yesu. Yesu rin. Oh. Kung ano-ano ang kanyang version na pangalan. Sinabi nung nag-text, bakit niyo gamitin ang kanyang pangalang totoo? Ibig sabihin, wala tayo sa katotohanan kung di natin ginagamit ang kanyang pangalang Hudyo. Yun ba ang batayan ng kaligtasan? Sinasabi bang dapat ninyong gamitin ang kanyang Hudyong pangalan kundi hindi kayo maliligtas? Ngayon ang sinabi. Sinabi riyan na saliksikin natin ang mga kasulatan sapagkat naniniwala tayong dito'y meron tayong buhay na walang hanggan. At sila ang nagpapakilala kung sino si Jesus Christ. Yung mga sinabi niya, kung ano, mapadugtong-dugtong na ninyo roon kung ano ang kanyang pag-uugali, kung ano ang gusto niya, kung ano ang hindi niya gusto. Doon mo makikilala kung ano siya, kung sino siya, kung ano ang kanyang kagustuhan, at kung ano ang hindi niya kagustuhan. Doon mo makikilala sa mga sinabi niya. Ngayon, sa church age, lalo na sa Jewish age, hindi lang sa pinako, pati sa salita niya, hindi tinatanggap yan. Dito sa church age, medyo tinanggap nila, may mga Biblia din sila eh. Di ba? May mga Bible din sila. Bumabasa din ng mga Bible. Pero itinatago ang mga sinabi niya. Hindi mo nababasa yun. Kung nababasa man nila yon, hindi nila tinutupad. Kung nakikinig man sila roon at nag-Bible study na ginagamit ang kanyang mga salita, pero wala pa roon ang kaligtasan, nasa sa pagsusunod. Ito lang napakarami nung sinunod ko ang hindi, ano yon? Ang hindi makakatalikod sa kanyang magulang. Sa Marcos Kapitulo 10, he that loveth father, mother, ang nagmamahal ng nanay o tatay, kapatid, nang higit pa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sino nagsabi nun? Sino nagsabi nun, mga kapatid? Jesus Christ. Susundin ba natin yun? Sige nga. Opo, Pastor, nakasulat sa Mateo 10, simula 35. Sapagat ako'y naparito upang papagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasangbahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sinong nagsabi nun?
ang umiibig sa ama niya o ina niya na higit pa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Nung sinunod ko yan, daming nagalit sa akin. Dami. Sino nagalit? Yung mga Kristiyano na may mga Biblia rin, na nangangaral din. Anong sinabi nila sa akin? Kulto raw ako. Pinapaghiwalay ko raw ang mga pamilya. Mga Kristiyano kuno yan. Nababasa nila yan. Pareho bang Bible natin sa kanila? Kayong mga taga-church age, pare-pareho ba tayong Bible? Yung bang Bible na ginagamit ko, siya rin Bible na ginagamit nyo? Kung minsan nagtataka ako, baka ibang Bibliang ginagamit nyo eh. O kaya, baka pabaligtad ang pagbasa ninyo ng Biblia ninyo. Alam ko na, may solusyon na kayo. Binabasa ninyo, pinakikinggan ninyo, hindi naman ninyo sinusunod. Relihiyoso kayo. Pero hindi kayo espiritual. Hindi ako relihiyoso. Kaya wala akong abito, kita ninyo? Kita niyo? Hindi yun ang panlansis ko sa inyo, yung malaking... dahil doon, espiritual na ako. Kalokohan yun. Wala doon ang kaligtasan. Ang kaligtasan nasa pagsusunod sa kanyang mga sinabi. Hallelujah! Wala doon, mga kapatid. Nasa pagsusunod. Kaya kung ikaw nakikinig, binabasa mo yan, nakikinig ka niyan, binabible study mo yan, tapos hindi mo sinusunod, religious ka, pero hindi ka spiritual. Mga religious, tulad kayo ng mga Pariseyo. Anong sinasabi ng banal na aklat? Maliban ang inyong katuwiran, lumagpas sa katuwiran ng mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Matindi ako magsalita, hindi ako galit. Matapat lang ako talaga sa pagsusunod. Kaya medyo empathic ako magsalita. Hindi ako antipatiko, empatiko ako. Maaari niyo ko akusahan ng empatiko ako o kaya simpatiko ako, pero hindi ako antipatiko. So, hindi natin sasalungatin yun. Sasalungatin ba natin yung sinabi ng Ama dyan? Mabigat yun, siya yun. So, paano mo siya makikilala? Sa pamamagitan ng kanyang mga sinabi. Bakit mahalaga ang mga sinabi niya? Bakit mabigat at mahalaga na dapat nating bigyan ng napakalaking importansya, hindi lang importansya, hawakan natin, panindigan natin, pakamatian natin. Tama ba yan? Pakarang Bisaya na yun, ha? Mag-alay tayo ng buhay natin para sa mga salitang ito. Maging matapat tayo sa mga salitang ito. Hawakan natin ito na parang korona ng ating buhay at huwag nating bibitiwan kailan pa man. Bakit? Sapagkat ito ang magbubigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Anong sinabi niya sa Juan 12:48? Pakibasa nga, mga kapatid. Juan 12:48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay